Sa gitna ng malamlam na gabi, sa isang maliit na barong-barong sa dulo ng baryo, nakaupo si Ramon. Tahimik, walang imik, nakatitig sa kawalan. Wala na siyang lakas para umiyak. Wala na ring dahilan para ngumiti. Ang dating masayang tahanan ay ngayon puno ng takot, pag-aalala at sakit. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang matanggal siya sa trabaho sa malaking kumpanya ng sasakyan kung saan siya naglingkod ng halos 10 taon. Akala niya'y doon na siya tatanda. Doon bubuo ng kinabukasan. Pero isang anunsyo ang sumira sa lahat. "Pasensya na, Ramon. Kailangan naming magbawas ng tao." Iyan ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan gabi-gabi. Parang isang mabigat na martilyo ang bumagsak sa kanyang dibdib. Ngunit ang tunay na dagok ay hindi pa pala dumarating. Sa parehong linggo na siya'y nawala ng trabaho, ang kanyang asawang si Lisa ay biglang nagkasakit. Hindi simpleng sakit, kundi isang malubhang karamdaman na nangangailangan ng malaking halaga para magamot. Isa-isang naibenta ni Ramon ang kanilang mga gamit. Ang lumang motorsiklo, ang mga alahas ni Lisa, pati ang mga gamit sa bahay. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat. Gabi-gabi nakaluhod sa harap ng lumang altar si Ramon, umiiyak at humihingi ng awa. "Panginoon, tulungan mo po kami. Hindi ko na po alam ang gagawin." Ngunit tila bingi ang langit sa kanyang panalangin. Lumipas ang mga linggo, mas lumala ang karamdaman ni Lisa. Mas madalas na ang gabing walang hapunan. Mas mahaba ang araw ng gutom at pagod. Minsan, naisipan na ni Ramon na sumuko. Ngunit sa tuwing titignan niya ang mukha ng kanyang asawa, sa tuwing maririnig niya ang mahinang tinig nito na nagsasabing, "Lalaban tayo, Mon," muling nabubuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Hanggang isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang magbabago ng lahat. Malakas ang ulan, dumadagundong ang langit. Ang hangin ay tila may dalang babala, at ang bawat patak ng ulan ay parang luha ng kalangitan. Habang pinagmamasdan ni Ramon ang ulan mula sa bintana, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumiklab. Isang malakas na kidlat ang tumama sa matandang puno ng sampalok sa kanilang bakuran. Ang buong bahay ay yumanig, at ang paligid ay tila nabalot ng enerhiya. Agad niyang tinakbo ang bakuran. Doon sa ilalim ng umuusok na puno, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Isang maliit na batong hugis pangil, kulay itim, at may kumikislap na liwanag sa loob nito. Mainit-init pa ito, na tila may buhay. Habang nakatitig siya rito, may boses siyang narinig. Isang bulong. "Ako ang pangil ng kidlat. Ako ang liwanag sa gitna ng dilim." Hindi alam ni Ramon kung bakit, ngunit pinulot niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Simula noon, tila nagbago ang takbo ng kanilang kapalaran. Kinabukasan, isang dating kliyente ang biglang tumawag. "Ramon, kailangan ko ng isang bihasang mekaniko. Gusto mo bang subukan?" Mas mataas ang sahod kaysa dati, at agad niyang tinanggap ang alok. Ilang linggo lang ang lumipas, biglang gumaling si Lisa, kahit hindi nito natuloy ang mahal na operasyon. Ang mga utang ay isa-isang nabayaran, at ang kanilang buhay ay unti-unting bumalik sa dati.
Ngunit hindi lang basta dati, mas higit pa. Dumami ang mga oportunidad at ang mga pinto ng swerte ay tila sabay-sabay na bumukas. Parang hindi sila tinatabla ng malas. Makalipas ang 1 taon, si Ramon ay isa ng matagumpay na negosyante. May sarili na silang bahay, kotse, at negosyo. Ang kanilang buhay ay malayo na sa dati. Ngayon ay puno ng biyaya at kaginhawahan. Ngunit kasabay ng pag-angat ay unti-unting pagbabago ni Ramon. Ang dating mapagkumbaba ay naging mayabang. Sa bawat salo-salo, palaging hawak ni Ramon ang pangil ng kidlat. Ito ang dahilan ng lahat ng tagumpay ko. Pagmamalaki niya sa harap ng mga bisita. Walang makakatumbas sa kapangyarihang ito. Ako ang pinakamapalad sa lahat. Ang mga dati niyang kaibigan ay unti-unting lumayo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mainggit. Hindi yan normal, bulong ng ilan. May taglay siyang mahiwagang bagay, sabi naman ng iba. Mula sa paghangang nararamdaman ng mga tao, ito ay naging galit, inggit at takot. Ngunit si Ramon ay bulag na sa lahat ng iyon. Ang kapangyarihan ay naging kanyang kayamanan at kasalanan. Hanggang isang gabi, may mga taong nagpasyang tapusin ang kanyang kayabangan. 3 lalaki ang tahimik na pumasok sa kanilang bahay habang sila'y natutulog. Hindi pera o ginto ang kanilang pakay, kundi ang mutya ng kidlat. Nagising si Ramon sa kaluskos at agad niyang sinunggaba ng isa sa mga magnanakaw. Nagkakagulo, nagsisigawan. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang pangil sa sahig. At bago pa niya ito masunggaban, muling isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklab. Ang mutya ay biglang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Ang mga magnanakaw ay tumakbo palayo at naiwan si Ramon na tulala at nanginginig. Simula noon, ang kanyang swerte ay unti-unting naglaho. Bumagsak ang negosyo. Naubos ang kanilang ipon. Nagkasakit muli si Lisa. Ang mga dating kaibigan ay naglaho na parang bula. At ang mga taong minsang humanga sa kanya ay ngayon ay tumatawa sa kanyang pagbagsak. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling nakaluhod si Ramon sa harap ng altar. Panginoon, patawarin mo po ako. Nabulag po ako ng kapangyarihan. Nakalimutan kong ang lahat ng ito ay biyaya mo. Walang tugon ang langit. Ngunit may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang muli. Hindi bilang mayaman, hindi bilang makapangyarihan, kundi bilang isang simpleng tao. Bumalik siya sa pagiging mekaniko. Nagtrabaho mula sa ibaba at muling itinayo ang kanilang buhay. Mabagal, ngunit totoo. Wala na ang mutya ng kidlat. Ngunit natagpuan niya ang mas mahalagang bagay, ang kanyang pagkatao. Nalaman niyang hindi pala ang kapangyarihan ang tunay na biyaya, kundi ang kababaang loob. At sa puso niyang minsang naghari ang kayabangan, doon muling sumibol ang pag-asa. Maraming taon ang lumipas, at kahit hindi na bumalik ang kanyang dating yaman, naging payapa ang kanilang buhay. Lalong naging masaya ang buhay ng mag-asawa nang bigyan sila ng isang anak. At hindi na muling nagkasakit pa si Lisa.
Hindi na rin niya muling hinangad ang kapangyarihan, sapagkat natutunan niyang ang kapangyarihan ay parang kidlat, maliwanag at makapangyarihan. Ngunit kapag inangkin mo ng lubusan, maaari kang sunugin ito. Sa dulo ng lahat ng ito, natutunan ni Ramon ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay, na ang tunay na mutya ay hindi kailanman nagmumula sa langit, kundi sa pusong marunong makontento, magpakumbaba at magpasalamat. Kapag ang biyaya ay ipinagmamalaki, ito'y nagiging sumpa. Kapag ang kapangyarihan ay inangkin, ito'y nagiging parusa. Ngunit kapag ang puso'y marunong kumilala at mapagkumbaba, kahit wala kang mutya, ikaw ay mananatiling pinagpala. Sa huli, ang kwento ng lalaking nakatagpo ng mutya ng kidlat ay hindi lamang simpleng istorya ng swerte at kayamanan. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin na ang mga biyaya, gaano man ito kalaki o kaliit, ay dapat laging gamitin sa tama. Totoo, maaaring magbago ang buhay natin sa isang iglap, tulad ng kidlat na biglang dumaan sa madilim na langit. Ngunit kung ang biyayang iyon ay hindi natin naalagaan, kung ito'y gagamitin lamang natin para sa pagmamayabang, pagmamataas o pansariling kapakinabangan, maaari rin itong maglaho ng mas mabilis kaysa dumami pa ito. Ang kayamanan, kapangyarihan at magandang kapalaran ay mga regalo lamang na dapat pahalagahan. Hindi ito sukatan ng halaga ng isang tao, kundi pagkakataon para makatulong, magmahal at magbigay liwanag sa iba. Sa sandaling makalimutan natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo pinagpala, dumarating ang mga pagsubok upang ipaalala sa atin ang halaga ng kababaang loob at pagkakaroon ng malasakit. Kaya't kung ikaw man ay dumaan sa hirap ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Tulad ng kidlat, darating din ang liwanag sa buhay mo sa oras na hindi mo inaasahan. At kung sakaling dumating ito, yakapin mo ito ng may pasasalamat. Gamitin mo ito hindi para magmataas, kundi para magbigay ng inspirasyon. Sapagkat ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa kabutihang nagagawa mo sa kapwa. Laging tandaan na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. At ang biyaya, kapag inalagaan at ginamit ng tama, ay hindi kailanman mawawala. Bagkus, ito'y patuloy na dadaloy at magdadala ng liwanag sa iyo at sa mga tao na nasa paligid mo. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.